Magsasalita po ako ng Tagalog para po sa ating mga taga-subaybay dyan sa Pilipinas. Dahil kailangan mag-practice ulit. Pero ngayong araw na to sa aking morning ramble, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting salita. Change. Or sa Tagalog, pagbabago. Now, sa ating sistema ng edukasyon, especially ngayong mga panahon na to, napakalaking pagbabago ang nangyayari sa ating mga eskwelahan. Kailangan nating i-recognize na ang mga pagbabagong ito ay hindi lang dahil pumapangit ang ating education system, but at the same time, ang pagbabago ng sistema minsan ay para rin sa kabutihan ng marami. So alam natin na ang mga guro, pati na rin yung mga administrators natin sa eskwela, ang goal natin ay mapabuti ang kondisyon ng ating eskwelahan, most especially ang mga estudyante natin. Pero minsan, yung mga sistema na nilalagay natin sa ating school system, minsan hindi kaagad na a-absorb ng mga guro or estudyante. Dahil yung konsepto or pagbubuo ng ideas na kailangang implement sa ating eskwelahan ay hindi kaagad na, kumbaga, na-absorb ng mga teachers. Sinabi ko yan kanina. But alam din natin na hindi ganun kadali para baguhin ang sistema. Pag-alaman ko na yung sistema pala kung paano natin disiplinahin ang mga estudyante natin sa Pilipinas ay kakaiba na. Na pagka merong nag-inarte or batang sutil, hindi natin pwedeng pagalitan. I am not so sure kung gaano katotoo itong balitang ito, pero merong mga ibang paraan para natin madisiplina at matulungan natin ang estudyante natin na maging mabuting mag-aaral. Pero it is a challenge. At hindi lang yan nangyayari sa Pilipinas. Dito rin, marami tayong challenges as a teacher. Hindi lang natin iniisip yung ating content o yung tuturo natin, pero kailangan din natin i-consider yung mga behavior or kung paano nag-i-interact yung mga bata sa ibang mga estudyante o sa kanilang mga kaklase, at pati na rin sa inyo, pati na rin sa mga guro. At kung wala tayong sistema kung paano natin pagbubutihan ang pagdisiplina sa mga bata, lalo na sa eskwela, lalo lang lalala ang mga bad habits ng mga bata ngayon. I know culturally sa atin ang pagdidisiplina ay papagalitan mo yung estudyante, right? Or kumbaga you lose privilege, no? Parang hindi ka makakasali sa sports pagka hindi ka behave, no? So I think we have to rethink how we view managing the behavior ng mga bata sa ating mga classroom. So I challenge you, teachers dyan sa Pilipinas, look it up. I'm sure makakita kayo ng maraming articles or website. It's called Positive Behavior Intervention System. So ito ay sistema wherein ginagamit natin yung positive behavior as a tool, which for most part, yan yung mga karamihan ng mga estudyante natin. Masunurin, marespeto, talagang nagtatrabaho ng matindi, and they're doing the right thing, which needs recognition. And also encouraging positive behavior. So imbes na sabihin mo, oy, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan, or sabi, kailangan magtrabaho ka, we can reframe that statement into, I expect you to do your best, or question them. Anong klaseng attitude or behavior ang kailangan mong ipakita, hindi lang sa teacher, pati na rin sa mga kaklase nila, para matapos mo yung
schoolwork mo or para hindi ka makipag-away sa klase mo, for example. So maraming mga paraan kung paano natin i-encourage ang mga estudyante natin dyan sa Pilipinas para gawin ang tama. There are a lot of to recognize those positive behavior, and therefore I wanted to encourage you to look it up and make sure that we encourage more positive behavior than punitive ones. I will talk about this later on pagka meron na tayong pagkakataong makapag-record ng lesson about classroom management. Well, it's time again. Ito po si Ginang White at ito ang aking morning rant.